Hello po sa inyo mga kasari, isang magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video mga kasari, ang vlog po natin is about Mary Mart renovation. Kasi trending na trending po siya mga kasari at meron pong mga ilan na kasari natin ang nagko-comment sa mga vlogs ko. Mga pakonti-konti lang naman na bakit daw ako hindi nag-a-apply sa pa-renovation ni Mary Mart. So ngayong hapon na to ay ibibigay ko sa inyo mga kasari yung aking honest opinion about that sa pa-renovation ni Mary Mart. So ito, hindi ko talaga alam, wala akong idea kay Mary Mart. Mostly, ang alam ko lang ay grocery, pero wala din akong grocery, hindi ako nagpapadeliver kay grocery. Pure gold lang talaga ako mga kasari at umaasa din ako sa aking mga ahente paminsan-minsan na mamalengke. Yun, doon lang ako umaasa about sa mga stocks ng aking tindahan, yung mga itinitinda ko dito. So, ang honest opinion ko kay Mary Mart, bakit ako hindi nag-a-apply for that para ma-renovate naman at gumanda yung aking tindahan. Kasi guys, pansin ko, ang Mary Mart ay pinipili nila, gaya nga ng kwento ni Madam ST, Rose Jam 11, so, hindi niya alam na nabisit na pala yung kanyang store at napagtanto na kaka-renovate lang. So, ayun, meron lang dumaan. Kaya, hindi agad na-renovate or maraming nauna bago siya. So, I think, yung mga ino-operan lang ni Mary Mart is yung mga malalakas mag-order. Kasi guys, may kapalit yan eh. Kapag ni-renovate, kailangan mong ma-hit yung kailangan may ma-target ka dun sa kailangang i-target na pag-order sa kanila. And I think yung mga maliliit na tindahan gaya nitong aking tindahan na maliit lang naman ako mag-order. Pansin nyo naman guys, kapag nag-o-order ako kay Pure Gold, 2,000 plus, 3,000 plus, 4,000 plus, hanggang ganun lang umaabot. And hindi ko kinakahiya yung halaga ng pag-order ko kasi yun lang naman talaga ang ano ng aking tindahan. And iba-iba naman kasi bawat tindahan kung gaano kalakas. May mahinang tindahan, merong malakas na tindahan, depende sa pwesto. At alam niyo naman mga kasari, ang pwesto ng aking tindahan ay hindi gaanong kagandahan. Hindi po siya as in tabing kalsada. Maglalakad pa kayo ng ilang hakbang bago makarating dito mula sa kalsada. So, I think, hindi naman pumasok talaga sa isip ko na mag-apply kay Mary Mart. Yun nga, sa pa-renovation nila. Kasi nga, mayroon silang inaano guys eh. Parang, it's a win-win situation, both side. Dun sa store owner, gaganda yung tindahan nila, mas magiging presentable kay customer. At meron din namang kagandahan na maibibigay kay Mary Mart na may introduce siya sa mga kasari pa natin, sa mga customer, na ganun nga, na merong Mary Mart. So, hindi naman ako against kay Mary Mart kasi nakakatuwa naman talaga yung trending nila na pa-renovation. Malaking tulong sa mga sari-sari store owner, di ba? Pero, gaya nga ng iba, ng kasari natin, hindi nila kailangang magpa-renovate para lang, alam nyo na, gumanda yung tindahan nila kasi mas mahalaga sa kanila na makabili ng lahat ng produkto. Kay Mary Mart kasi mga kasari ay box-box, ganun. And meron talaga gaya ko na mga kasari natin, sari-sari store owner na hindi afford bumili ng box-box. Gaya ko, pera-peraso lang ako kung bumili. So, wala namang problema doon, 'di ba? Para sa akin kasi, mas mahalaga na mabili ko lahat kaysa bumili ako ng box-box, ganun. Ayan, padaanin lang natin mga kasari, mga dumadaan. And pagkatapos kong mag-vlog about dito sa Mary Mart renovation, syempre magsha-shoutout din tayo sa ating mga viewers. Ito guys ay parang honest opinion ko lang. And marami na din ako nakikita ng mga kasari natin na na-renovate ni Mary Mart na parang tingin ko nung napanood ko yung opinion nila pagkatapos ma-renovate yung kanilang tindahan, pansin ko parang may pagsisisi dun sa iba na napanood ko. Kasi nga, meron na susunduin pa daw nila sa labas kasi hindi alam yung store nila kasi hindi
makakapasok yung truck kasi malaki nga daw. So, marami akong naririnig na ganito, ganyan. Kaya, ayun, napapaano na lang ako, bakit kaya trending to? Kasi nga, sa libre ang pag-renovate, ganon. And gaganda talaga ang tindahan. And nakakatuwa naman ng mga kasari natin na masaya sila kasi nare-renovate yung kanilang tindahan. Hindi naman tayo against kay Mary Mart. Sinasabi ko lang yung honest opinion ko about that. And ayun nga, kaya hindi ako nag-a-apply para ma-renovate yung tindahan ko. And I think darating din tayo sa point na kapag naging mas masipag pa tayo, darating din tayo sa point na mapapaganda natin yung ating tindahan. Hindi ako masyadong nagmamadali doon, mga kasari. Mahirap din naman kasi na, ayan, i-renovate yung sari-sari store mo. After that, kailangan mong mahit yung target na kailangan pag-order sa kanila. So, paano na lang kapag hindi mo na-hit yung target na yon, mamumove next month. May ipon yung kailangan mong i-target. And parang may stress ka din doon kasi nga isipin mo, kailangan mong ma-hit yung target na kailangan pag-order sa kanila. So, dagdag stress pa yun, 'di ba, mga kasari? So, yun yung honest opinion ko. And I think hindi talaga sila mag-o-offer ng store renovation sa mga maliliit na tindahan. Siguro sa mga nag-wholesale. Kasi Mary Mart wholesale yan eh. Doon sila mas nag-o-offer or doon sa mga tindahan na kahit hindi nag-wholesale pero malakas yung tindahan na yun. Talagang kayang-kaya na nilang mag-wholesale at kaya nilang mag-order ng box-box. Pero ayun, sa mga kasari ko dyan na nagtatanong kung bakit ako hindi nag-a-apply ng store renovation kay Mary Mart. At yun po yung dahilan. Kasi hindi pa natin afford yung... And maliit din kasi guys yung space ng aking tindahan. And ayoko din na i-open yung tindahan ko. And I think ganun yung paano ni Mary Mart eh. Hindi pwedeng mabago yung gusto nila. Kailangan susunod ka din sa gusto nila. And mahirap kasi sa panahon ngayon, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung mga balak ng kapwa natin. Mahirap yung open ang tindahan kasi marami din namang mga pumapasok dito na mga tao na hindi naman natin kilala ganun. So yun lang guys ang aking honest opinion about kay Mary Mart renovation. Ayan, yan yung aking masasabi. Ayan, sa mga kasari ko na nagtatanong, sana satisfied kayo sa aking kasagutan. Ba't hindi ako nag-a-apply? And hindi naman ako as in hindi interesado. Iniisip ko lang, syempre, bago tayo pumasok sa isang desisyon, kailangan natin isipin kung kaya ba nating gawin yung kapalit ng gusto natin. So, yun lang guys ang aking masasabi. Sa lahat naman na natulungan ni Mary Mart, sa mga tindahan na na-renovate nila, ay masayang-masaya ako para sa kapwa ko sari-sari store owner. Ayan, congrats sa inyo mga kasari at talagang gumanda ang inyong tindahan. And ayun lang ang aking masasabi about kay Mary Mart renovation. Paulit-ulit na ako. So ayun po mga kasari, thank you so much for watching. And bago ko po tapusin itong aking vlog, ay magsha-shoutout po muna tayo. Ayan, shoutout po sa inyo, Mambing the Gardener, Daniel Castro, shoutout po, Rina Papiona, Arlene Yana, shoutout po sa inyo, Geraldine Cabanilla, Ronnie Mendoza, Angelica Imperial, shoutout po sa inyo, Evelyn Devaras, Beauty Agustino, Sonia Malapote, shoutout po sa inyo, Christina Pasqua, and Jennifer Javier. Ayan, kaapelido kita. Shoutout. Saan ka ha? So, I'm back mga kasari. Meron lang customer na bumili na parang siga. Basta-basta na lang, pabili ng isang kahang sigarilyo. Parang ganun, alam nyo na. Pero ako, ayan, chill lang tayo. Kailangan nating pagpasensyahan yung ating mga customer. Ayan. And ito, yung kahuli-hulihan, shoutout sa'yo, Jennifer Javier. Ayan, magkaapelido tayo. Thank you so much mga kasari sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa mga vlogs na ina-upload ko po dito sa aking YouTube channel. Sana hindi po kayo magsawa and God bless po sa inyong lahat. Again po, hindi po ako against kay Mary Mart sa pa-renovate nila. So, sinabi ko lang po yung pinaka-honest opinion ko at sinagot ko lang po yung mga tanong ng aking mga viewers. Yan guys. Bye!